Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Manila Hotel Tent City, ang venue po kung saan nagpa-file ng Certificate of Candidacy ang mga nais pong tumakbo para sa May 2025 midterm elections. At ngayon nga pong October 8 ang huling araw ng pagpa-file ng candidacy. 18,280 national and local positions ang pupunan sa May 12, 2025 midterm elections. At mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. po ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy. At para bigyan pa po tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po sa huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy ay makakapanayan po natin ang COMELEC Chairman na si Chairman George Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga, Ma'am Maris, at magandang umaga po sa ating lahat. Alright. Sir, una po sa lahat, 127 na po na senatorial aspirants at 137 na party list na aspirants ang nakapag-file o nakapaghain na po ng kanilang Certificate of Candidacy. Naasahan pa po ba natin na sa huling araw, mas marami pa pong hahabol at madaragdagan pa po itong listahang ito? Alam niyo, Ma'am Maris, ang ating po kasing party list ay 160 ang ina-expect natin. So more or less, meron pa tayong 23 na inaasahan na magpa-file ng Certificates of Nomination and Acceptance. Ganun naman sa ating pong senatorial candidates, may mga nagparating na sila din ay magpa-file itong huling araw. So inaasahan natin siguro aabutin ng mga senatorial candidates hanggang 130 to 135 pa. Pero alam nyo, kumpara sa nung nakaraang 2022 elections, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, mas mababa po ito sapagkat noong last election, 176 na senatorial aspirants ang nag-file ng kanilang candidacies. Meron po ba dahilan kung bakit medyo mas bumaba? Aba, alam nyo kasi meron kasi ngayong mga coalition alliances, so siguro dahil nga doon sa mga coalition alliances, yung iba't ibang political parties na meron tayo sa ating bansa, minarapat nila na wag na lang mag-file o mag-field ng iba nilang kandidato, kung hindi sama-sama na lang sila sa isang coalition o sa isang alliance. Mag-focus na lang sa pagsuporta doon sa mga tatakbo, no? Kaysa maglaban-laban sila. Pero anyway, Chairman, kung halimbawa ay umabot na ng 5 p.m. at meron pa pong mga nakapila, sila po ba itatanggapin? Ay opo, tatanggapin natin so long as nandito sila sa vicinity mismo ng the tent ng Manila Hotel at kahit sa ibang parte ng ating bansa. Basta nasa may bandang area na sila ng venue, ay papayagan natin sila na mag-file pa rin ng kanilang Certificates of Candidacy. Kaya lang marapat na iparehistro nila yung kanilang mga pangalan sapagkat hindi naman pwede na sasabihin nila, kanina pa kami naandyan, nandito na kami lang sa may building o sa may area na to. Dapat iparegister nila yung pangalan nila, iparecord para naman matatawagin sila kung sakasakaling lumampas na ng alas 5 ng hapon. Para alam na pasok sila sa cut-off, no, Chairman? Anyway, Chairman, nabanggit nyo rin po kasi nasasalain po, no, ng COMELEC yung mga nuisance, yung aplikasyon para matanggal yung mga nuisance candidates. Kung sakasakali, paano po ba yung sistema sa pag-categorize ng mga aspirants bilang nuisance? Alam niyo po, motu proprio kasi sa commission yan. Ibig sabihin, kahit walang mag-file ng petition, pwede namin gawin. Pero alam niyo, sa ating po mga kababayan, mas maganda siguro, lalo yung may mga kalaban o yung may mga nagpatakbo kasi ng mga nuisance candidate para guluhin, lituhin ang mga kababayan natin, maganda na kung sila mismo ay magpa-file ng petition dito sa atin. Kasi hindi naman namin kakilala lahat yung 28,000 candidates sa buong Pilipinas. So far kasi 28,000 na nag-file sa buong Pilipinas. So dapat, kung local candidates maganda, may mag-file din sa amin. Yung national, pwede kami mag-determine nun Wala kaming problema doon. Pero yung local, dapat may magpa-file ng petition to declare nuisance candidate yung mga ibang kandidato dyan. Panggulo o kaya lilituhin lang ang mga kababayan natin. Sasapat po ba yung 2 linggo para masala lahat ng mga ito? At saka nais ko rin po malaman na paano naman po yung mga dating may mga nadeklara na nuisance candidates and at the same time yung may perpetual disqualification na to hold public office, hindi po ba automatic na dapat alam na tatanggalin na sila? Well, internally kasi ang amin talagang Senate na deadline ay November 30 para madesisyon na namin yung mga issue ng nuisance at o kaya naman yung issue ng mga may perpetual disqualification to hold public office. Tatandaan din po ng lahat, pagka ang issue ay perpetual disqualification, panghabang buhay na hindi na makakatakbo o magkakaroon ng posisyon sa pamahalaan, yan po ay pwede namin gawin kami lang nang wala magpa-file ng petition sapagkat meron po kami mga listahan na pinadala sa amin ng opisina ng Ombudsman. Hanggat walang restraining order sa mas mataas na hukuman upang pahintuin ang implementasyon ng desisyon ng Office of the Ombudsman, ipapatupad po namin yan. And so asahan po ng lahat, bago po mag-November 30, meron
meron na kaming update sa lahat. Ilan ang aming dineklara na nuisance, ilan yung binaliwala namin ang kanilang pag-file ng candidacy dahil sila ay perpetually disqualified to hold public office. Pero yung final list po talaga, kailan lalabas? December 13, Ma'am Maris, yung final list natin dahil gusto po ng COMELEC magkaroon ng printing ng balota pagdating po ng huling linggo ng Disyembre. Alright. Ang tanong ng marami, Chairman, tatanggapin pa po ba ng COMELEC yung Certificate of Candidacy na ifa-file kung sakasakali ni Alice Go ng Bambantarlac dahil nga po may binabanggit yung kanyang abogado na mukhang maghahain daw ito? Ma'am Maris, katulad ng paulit-ulit natin binabanggit, ilang araw na sinasabi natin yung amin pong role, yung duty namin sa pagtanggap ng candidacy ay purely ministerial. Wala po kaming diskresyon na tanggihan ang mga magpa-file ng candidacy kasi hodang kumakanta, boyfriend, girlfriend ni ganito o kasi hodang ako ano man ang tingin ng mga kababayan natin. Tatanggapin namin ang certificates of candidacy. Pero kung malalagay ang pangalan sa balota, malilista siya o siya ba ay magiging kandidato, ibang usapan po yon. And therefore, hindi ko muna sasabihin kung yung binanggit yung personalidad ay makakatakbo. Kasi baka sabihin naman, masyado din naman pinaprem, di pa nga nagpa-file ng candidacy. Pero ang sinasabi namin, tatanggapin namin yan, pero sasalain namin kung dapat ba siyang masama o hindi. Pero may kaso na po siya ng misrepresentation from the previous elections. At ano na po ba ang update dito sa kasong ito na dinidinig sa COMELEC? Sa linggong ito, baka nga hanggang bukas, hindi tatagal, ay magkaroon kami ng resolusyon sa bagay na yan. Sapagkat pinagpaliban pa nga namin yan dahil meron lang kami mga niresolve na issue. At the same time, siguro maganda mapag-usapan din doon sa may mga hinaharap na misrepresentation cases. Kung magpapail ba ako, panibago bang misrepresentation yon? Siyempre po, sa bawat pagpa-file nyo, iba't ibang misrepresentation cases yon. Paalala na lang po sa mga habol pa ngayong huling araw ng filing of Certificate of Candidacy. At syempre, sir, yung sinasabi na bawal na talaga ang substitution, no? As compared to the previous elections, may mga substitution pa nagaganap. Doon po muna tayo, Ma'am Maris, sa bawal ang substitution. Pagkatapos po ng October 8, maliban na lang kung namatay o na-disqualify yung isang kandidato, bawal na po ang palitan. Hindi na po kami tatanggap ng mga palitan. Tama na po yung mga nangyayari ng mga nakaraan. So meaning to say, yung sinabit yung listahan, kung kayo ay party list o kung ikaw mismo ay kandidato, maliban na lang kung namatay ka o na-disqualify, ay hindi ka po namin papayagan magkaroon ng palitan. Kung sakaling namatay o na-disqualify, pwede ang palitan, pero same political party at parehas ang family name. Doon po sa mga hahabol ngayong araw na to, of course, nandito pa kami maghapon hanggang alas 5 ng hapon. Sana po bago kayo pumunta sa mga filing sites natin, sa mga venue, sana po may mga mautusan na kayo. Dalhin kaagad ang inyong certificates of candidacy. Ma-review namin, baka kulang, baka meron dapat pang idagdag. And therefore, hindi yung kung kailan po kayo pupunta, tsaka lang dala-dala ang certificates of candidacy, sadya po magtatagal yon. Mahaba ang pila, madami po magpa-file ngayong araw na to. Alright, maraming salamat po. Mahaba pa po ang inyong araw, Chairman. Marami pong salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyong panahon. COMELEC Chairman George Garcia.